Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang mystery horror film na may pamagat na The Hostel. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita ang apokaliptik na mundo na nasira dahil sa hindi malamang dahilan. Ang dating maunlad na sangkatauhan ay nasira na at ilan na lamang ang natitirang nabubuhay. Kabilang sa mga ito ay ang bida ng ating pelikula ka-recap na si Juliet na nagmamaneho sa isang tahimik na lungsod. Siya ay kabilang sa ika-30 miyembro na angkan na kahit papaano ay nakaligtas sa malupit na mga kondisyon. Sa kasalukuyan, si Juliet ay nasa isang misyon na maghanap ng anumang mapagkukunan ng pagkain. Sa loob ng kanyang van ay makikita natin ka-recap ang isang baril at isang larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang dating kasintahan na si Jack. Lumilitaw na hindi nakaligtas si Jack sa apocalypse. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumasok si Juliet sa isang abandonadong gasolinahan sa pag-asang makakahanap ng anumang bagay na kapakipakinabang. Maingat siyang pumasok sa loob at handang barilin ang sino mang kikilos ng masama. Nang walang mahanap si Juliet ay nagpasya siyang magpahinga sandali. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang pagtulog ay nabalisa ng isang ungol na nagmumula sa itaas na palapag. Dahil dito ay natakot si Juliet sa ingay, kaya agad siyang sumakay sa kanyang van at umalis. Maliwanag na may mapanganib at nakakatakot na naninirahan sa apokaliptik na lugar na yon. Sa sumunod na eksena ka-recap ay nakipag-usap si Juliet sa pinuno ng kanilang clan na si Harry. Nagtatanong ang lalaki kung may nakita ba siyang kapakipakinabang, ngunit negatibo ang sagot ng ating bida. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na lumayo sa panganib at bumalik sa kanilang hideout sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon si Juliet at pagkatapos niyang tapusin ang tawag ay nag-shortcut siya dahil malapit nang maubusan ng gasolina ang kanyang van. Sa kanyang paglalakbay ay nakatagpo siya ng isang RV at nakita ang isang sugatang lalaki. Sa kanyang mga huling hininga ay nakikiusap siya sa kanya na wakasan ang kanyang paghihirap. Gayunpaman, tinanggihan ni Juliet ang kanyang kahilingan at iginiit na hindi niya nais na sayangin ang kanyang mga bala sa lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon bang anumang pagkain sa loob ng sasakyan na sinabi ng lalaki na meron. Ngunit binalaan din niya ang babae na mayroong mabangis na nilalang ang nakalak sa loob. Nang marinig ito, ay nag-isip si Juliet saglit at sa huli ay nagpa siyang pumasok sa loob. Pagpasok pa lang niya, ay ilang putok na ng baril ang narinig at nabasag ang mga bintana. Nagawa ni Juliet na patayin ang barbaric reaper, ngunit paglabas niya ay namatay na ang kawawang lalaki. Kasunod nito ay tinipon ni Juliet ang lahat ng kanyang mga gamit at isinakay sa kanyang van at umalis. Habang nasa daan, ay tila nagmamadali siya dahil lumalabas sa gabi ang mga nakakatakot na nilalang. Takot kasi ang mga reaper sa sikat ng araw at ginugugol nila ang kanilang oras buong araw sa dilim. Samantala, habang nagmamaneho si Juliet, biglang tinangay ng hangin ang larawan niya ng kanyang kasintahan. Dahil sa nangyari, ay naabala siya nito saglit na nagdulot ng kapahamakan niya at nadisgrasya siya. Pagkatapos, ang pelikula ka-recap ay napunta sa isang flashback. Ilang taon na ang nakalipas, bago maganap ang apokalipse, ay makikita natin si Juliet na nakatayo sa isang art gallery. Nilapitan siya ng may-ari ng lugar na si Jack at sinubukang makipag-usap. Gayunpaman, si Juliet ay hindi interesado at inihayag niya na naroon lang siya para sa pagkain at dahil umuulan pa sa labas. Hindi niya masyadong pinansin si Jack kaya ipinakita ng lalaki sa kanya ang isang painting at hiniling sa kanya na pagmasdan itong mabuti. Si Juliet ay walang pag-aalinlangan na nagkomento na ito ay pangit, ngunit sinabi ni Jack sa kanya na tingnan ang panloob na kagandahan nito. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, ay nagiging mas komportable sila sa isa't isa. Pagkatapos ng eksibisyon, ay biglang tinanong ni Jack si Juliet kung gusto niyang makita ang kanyang lugar. Ang babae ay sumang-ayon ng walang gaanong iniisip, at ang dalawa ay tumungo sa lugar ni Jack. Pagdating nila, ay namangha si Juliet sa kanyang apartment dahil organisado ito. Pagkatapos ay inalok siya ni Jack ng ilang alak at keso at nag-usap ang dalawa. Gayunpaman, nang magsimulang magtanong si Jack tungkol sa kanyang personal na buhay, ay naging kahina-hinala siya sa mga motibo nito at biglang umalis. Nang sumunod na gabi, ay muling nag-cruise ang landas ng dalawa. Sa pagkakataong ito, ay nakita siya ni Jack sa isang bar, kung saan may kasama siyang ibang lalaki. Pagkatapos, ay inabutan niya ang lalaki ng ilang narcotics na nagpapakita na siya ay isang dealer ng ipinagbabawal na gamot. Nang maglaon, ay naging curious si Jack at sinundan siya sa kanyang apartment.
at nalaman na ang kanyang sitwasyon ay talagang masama. Siya ay naninirahan kasama ng iba pang mga nagbebenta ng narcotics. Nang mapansin ni Juliet na sinusundan siya ni Jack, ay nagalit ang babae at pinagsabihan niya ng masama si Jack. Tinangka ni Jack na aliwin siya at nagmungkahi pa na tulungan siya, ngunit tinanggihan siya ng babae. Sa wakas, nang nag-inject si Juliet ng substance sa kanyang mga ugat, ay napagtanto ni Jack na siya ay isang addict din, kaya naman, nabigo siyang umalis sa lugar. Lumipas ang ilang linggo, ay bigla na lang sumulpot sa kanyang apartment ang isang bugbog na si Juliet. Sa pagkakataong ito, ay hindi man lang tinanong ni Jack kung ano ang nangyari, at sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, ay nilinis niya ito at pinagpahinga sa kanyang silid. Kinaumagahan, nang nagising si Juliet, ay bumuti na ang kanyang pakiramdam, at sinamahan niya si Jack na mag-almusal. Nang matapos na sila, ay hiniling ni Juliet na palabasin siya sandali, na sinasabing kailangan niya ng sariwang hangin. Gayunpaman, alam ni Jack na gusto niyang gumamit ng narcotics. Kaya, nilock niya ang lahat ng pinto, at bilang resulta, ay nagalit si Juliet. Maya-maya ay sinimulan niyang basagin ang iba't ibang bagay sa kanyang silid at hiniling sa lalaki na palabasin siya. Gayunpaman, hinahayaan lang siya ni Jack na ilabas ang kanyang galit. Nang kumalma na siya, ay niyakap siya nito ng mahigpit at kalaunan ay hinalikan niya ang babae. Dahil sa nangyari ay naging simula ito ng kanilang romantikong relasyon. Makalipas ang ilang linggo, ay bumili si Jack ng bagong bahay sa labas ng lungsod na sa tingin niya ay perpekto para kay Juliet. Habang magkasama sila, ay nakaramdam siya ng kaba dahil isa itong malaking hakbang sa buhay niya. Bilang tugon, ay buong pagmamahal na hinawakan ni Jack ang kanyang mukha at sinabing lagi siyang nandyan para sa kanya. Nang maglaon, ay ipinakita niya sa kanya ang lugar at ipinaliwanag na dito lalaki ang kanilang mga anak. Si Juliet, tulad ng dati, ay may pag-aalinlangan dahil hindi siya sigurado kung handa na siyang maging isang ina. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jack na ang pinakamahalagang bagay ay ang magkasama sila at tiyak na gagawin nila ito. Naging totoo ang hula niya dahil makalipas ang ilang buwan, ay nabuntis si Juliet. Inihayag niya ang balita sa lalaki na nagpapasaya ng husto kay Jack. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kanilang tagumpay ay napalitan ng sobrang lungkot dahil ang sanggol ay ipinanganak na patay dahil sa nakaraang paggamit ng droga ni Juliet. Nagdudulot ito ng malaking epekto sa relasyon ng mag-asawa at bumalik si Juliet sa kanyang nakaraang gawi. Ngunit, dahil mahal na mahal ni Jack si Juliet, ay tinitiis pa rin niya ito at palaging sinusubukang pagandahin ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, isang gabi ay nagalit na ng husto si Jack. Sa pagkakataong ito, ay pagod na si Jack sa pagtakas ni Juliet araw-araw para makipagkita sa kanyang mga kaibigang tambay. Sa sobrang galit, ay nakipaghiwalay siya sa kanya, iniwan ang sasakyan, at nagpa siyang gamitin ang subway sa halip. Makalipas ang ilang oras, habang umiinom si Juliet sa isang bar, ay iniulat ng isang channel ng balita na nagkaroon ng nakamamatay na pag-atake ng kemikal sa subway na kumitil sa buhay ng higit 30 tao. Dahil sa balita, ay natakot si Juliet nang mapagtanto niyang nasa parehong subway si Jack. Kaya naman agad siyang nagmadaling makita siya. Sa sumunod na eksena ka-recap, ay dumating si Juliet sa ospital, kung saan na-admit si Jack sa intensive care unit. Nasunog ang kanyang larynx at trachea dahil sa kemikal, kaya hindi na siya makapagsalita. Lumapit si Juliet sa kanyang silid at humingi ng paumanhin sa nangyari. Bilang tugon, ay gumamit si Jack ng whiteboard at marker upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kahit na sa kritikal na estado na ito, ay binanggit niya na mahal niya ang babae at hinihiling sa kanya na huwag sumuko. Dahil dito, ay umaasa si Juliet sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa kasamaang palad, kinaumagahan, nang pumasok siya sa kanyang silid, ay nalaman niyang namatay na si Jack dahil sa kanyang mga pinsala na nag-iwan sa babae ng sobrang kalungkutan. Pagkatapos, ang pelikula ka-recap ay nag-flash pabalik sa kasalukuyan kung saan ay nagkamalay si Juliet. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang binti at nalamang nagka-fracture pala ang kanyang paa. Ang masama pa nito ay ilang di pa lang ang layo ng kanyang baril sa kanya. Dahil gabi na, ay natatakot si Juliet na kakainin siya ng Reaper. Kaya naman, nagpasya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, kahit papaano ay nagawa ni Juliet na mapalaya ang kanyang binti mula sa ilalim ng manibela. Pagkatapos, ay itinulak niya ang kanyang nabaling buto pabalik sa orihinal nitong anyo, nilinis ang kanyang sugat ng alkohol, at gumawa ng tourniquet para sa kanyang sarili. Napakasakit ang prosesong ito, ngunit ito lang ang tanging pag-asa niyang mabuhay. Pagkatapos nito, ay kinuha ni Juliet ang kanyang radyo, at sinubukang tawagan si Harry, ngunit ang signal ay masyadong mahina. Maya-maya, ay bigla siyang nakarinig ng ingay na papalapit sa kanya, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang baril at nagtago sa loob ng van. Di nagtagal, ay nakita niya ang presensya ng isang Reaper. Ang mga binti nito ka-recap ay katulad ng sa isang deformed na tao.
Kinakabahang nanonood si Juliet mula sa ilalim ng van, umaasang hindi siya makikita ng Reaper. Ngunit sa sandaling yon, ay tumawag sa kanya si Harry, na naging dahilan upang mag-beep ang kanyang radyo. Dahil sa gulat, ay itinapon niya ang radyo para makaabala sa nilalang. Natitiyak ni Juliet na nalaman ng nilalang ang kanyang lokasyon, ngunit sa kanyang swerte, ay lumayo ang nilalang. Lumipas ang ilang oras, at naghagis si Juliet ng ilang glow stick sa labas, upang tingnan kung naroroon pa ba ang Reaper. At nang hindi na niya ito nakita, ay dahan-dahan siyang umusad, na hindi pa rin alam kung ano-ano ang nasa kanyang paligid. Sa sandaling yon, ay nakarinig si Juliet ng isang tunog, at sa kanyang paglingon, ay nakita niya ang nakamamatay na Reaper sa ibabaw ng kanyang van. Sa takot, ay binaril niya ito ng isang beses, bago bumalik sa loob ng van. Hinihintay niyang dumating ang nilalang, at nakatutok ang baril sa direksyong iyon. Gayunpaman, lumilitaw ang Reaper mula sa likuran, at hinila ang takip ng bintana na ikinagulat ni Juliet. Sa pagkakataong ito karekap, si Juliet ay nagpupumilit na makawala sa nilalang, at nang di gumana ang kanyang ginawa, ay pinaandar niya ang kotse at pinindot ang accelerator. Sa kabutihang palad, ang mga gulong ay nagsimulang gumalaw at natamaan nito ang halimaw, na naging dahilan upang ito ay umatras sandali. Di nagtagal, ay naayos ni Juliet ang kanyang radyo at nakipag-ugnayan kay Harry. Sinabi niya sa kanyang kasama na inaatake siya ng isang Reaper sa gitna ng kawalan. Nangako si Harry na lalapit para tumulong, ngunit kakailanganin niya ang eksaktong lokasyon nito. Kaya, hiniling niya sa kanya na buksan ang beacon na nasa loob ng van. Ginawa ni Juliet ang sinabi ng lalaki, at sa wakas ay gumana ang device. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, ay napansin niyang bumalik na ang halimaw. Naglunsad ito ng nakamamatay na pag-atake sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay binuksan ni Juliet ang headlight ng sasakyan, na naging dahilan upang tumakas ang Reaper dahil sa liwanag. Pagkatapos nito, ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Harry, na binanggit na nasubaybayan na niya ang kanyang lokasyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makakarating hanggang umaga dahil masyadong mapanganib sa mga sandaling yon. Dahil dito, ay napahamak si Juliet at napagtanto niyang nag-iisa na siya ngayon. Maya-maya pa, may narinig siyang sasakyan na dumaan, kaya desperado siyang bumusina para humingi ng tulong. Narinig ito ng isang lalaki at lumapit sa kanyang van. Sa kasamaang palad, siya pala ay isang kanibal. Agresibo siyang pumasok sa van at sinubukang saksakin si Juliet, ngunit sa sandaling yon, ay nagpakita ang Reaper. Galit nitong hinila ang lalaki palabas at pinatay. Habang kinakain ng Reaper ang kanibal, ay naisip ni Juliet na gawin ang hindi maiisip. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang huling mga salita ni Jack na humiling sa kanya na huwag sumuko. Nagbibigay ito sa kanya ng sapat na motibasyon upang manatiling mabuhay, kaya nagpasya siyang lumaban. Sa isang huling pagkilos, inilabas ni Juliet ang 2 kanister ng gasolina. Pagkatapos, ay sinindihan niya ang isang flare at iwinagayway ito sa paligid upang maakit ang nilalang. At nang nagpakita ito, ay dinala niya ito sa mga lalagyan ng gas. Pagkatapos, ay madiskarteng binaril ni Juliet ang lalagyan ng gas na naging sanhi ng isang pagsabog. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang tusong Reaper ay nakatakas ng hindi nasaktan. Pagkatapos nito, ay nag-away ang dalawa. Patuloy na kinakaladkad ng Reaper si Juliet, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya sinasaktan. Dahil dito ay sinamantala niya ang pagkakataon at binaril niya ito ng 2 beses. At nang sumikat na ang araw ay nakita niyang tila buhay pa ang Reaper. Kaya sinubukan muli ni Juliet na barilin ito, ngunit naubusan ang kanyang baril ng bala. Habang nagmamadali niyang nilagyan ng bala ang kanyang baril, ay umakyat sa ibabaw niya ang Reaper. Nang marahan nitong hinawakan ang kanyang mukha, sa wakas ay napagtanto ni Juliet na ang halimaw ay walang iba kundi ang kanyang kasintahan na si Jack. Ang mas masakit pa nito karekap ay dahil sinusubukan lang niyang mapalapit sa babae at makasama ito. Sa kabila ng pagiging halimaw niya ngayon, ganoon pa rin ang nararamdaman niya noon para kay Juliet. Dahil sa labis na emosyon, ay nag-flashback ang mga alaala ni Juliet at naalala ang panahon na hiniling sa kanya ni Jack na obserbahan ang painting. Sinabi niya sa kanya na tingnan ang panloob na kagandahan ng isang deformed na larawan. Sa kasalukuyan, si Juliet na lumuluha ay nagsabi kay Jack na mahal niya siya. Pagkatapos, sa isang kalunos-lunos na pagtatapos, ay itinutok niya ang kanyang baril sa kanilang dalawa at tinapos ang buhay nilang magkasintahan. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!